Ryuko Yanagi. So sa video nga na to pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas itong si Yanagi. So sa mga hindi pa nga nakakaalam, si Yanagi ay isang puganting Hapon na kung saan nga nakatakas nga ito sa isang rocket-proof special glass. At sa mga death row inmates nga si Yanagi ang pinakamaliit sa kanila. At later on nga he shown as the most deadliest sa mga inmate. At marami din itong mga pinagpapatay na tao sa loob ng kulungan para matest nga ang kakayahan nito. At kung pag-uusapan naman natin ang personality nitong si Yanagi, may pagka-stoic person nga ito. Mas gusto nga nitong gumagamit ng psychological mind game kapag nakikipaglaban ito. At tinatanong nga nito sa kanyang mga nabibiktima kung ano nga daw ang pinaka-word poisonous gas bago niya gamitin ang kanyang technique na vacuum palm sa kalaban nito. At may katigasan nga din ng ulo itong si Yanagi. Matapos nga siyang matalo ni Motobe hindi nga nito matanggap na natalo siya nito. Dahil matapos nga ang laban nilang dalawa ni Motobe, matapang niyang kinausap nga itong si Yujiro that time. Dahil that time nga dumating nga si Yujiro Hanma sa lugar ng pinaglalabanan nilang dalawa. At sinabi nga ni Yujiro Hanma kay Yanagi na tanggapin na lang nga daw ang pagkatalo nito. At dinagdag pa nga ni Yanagi na hindi daw si Yujiro Hanma ang mismong magdi-decide kung sino nga ang talo o panalo sa laban nila. At nainsulto nga dito si Yujiro Hanma sa sinabi ni Yanagi. At sinabi nga ni Yujiro kay Motobe na kung hindi nga daw tatanggapin ni Motobe ang pagkapanalo nito sa laban, walang magdi-decide kung sino nga ba ang panalo. At tinanong nga din ni Yujiro Hanma itong si Shibukawa na ano nga daw ang palagay nito ang desisyon. Nang bigla nga niyang banatan ng isang malakas na suntok nga itong si Yanagi. Palagay ko mga preno, nayabangan nga itong si Yujiro kay Yanagi dahil lagi ngang iniisip ni Yanagi na siya nga daw ang pinaka-strongest creature in the world. At pag-uusapan nga natin kung paano nga na-master ni Yanagi ang Poison Hand. During pagsasanay nga nitong si Yanagi gumagamit ito ng mga makamandag na iba't ibang insekto at halaman. Nilalagay nga niya ito sa mga garapon. During training nito, tinitimbang nga nito ang mga gagamitin nitong mga insekto. Hindi na malingid sa kalaman natin na may mga cyanide nga itong mga insektong ito. After nga nitong kiluhin pinagsasama-sama nga niya ito sa isang lagayan at didikdikin ng pinong-pino. Kapag napino na nga ito hahaluan naman niya ito ng tubig at ilalagay sa isang banga na punong-puno ng buhangin. Para mamaster nga niya ito paulit-ulit nga niya itong binababad sa kanyang mga kamay para ma-absorb ang mga poison nito. Pero ang tanong is bakit hindi nga nalalason si Yanagi sa kanyang ginagawa? So palagay ko naging immune na ang katawan ni Yanagi or meron itong antidote na ginagamit hanggang ma-immune nga ang katawan nito. Paulit-ulit nga niya itong ginagawa hanggang mamaster nga niya ang technique na to. At nasampulan nga si Baki ng Poison Hand ni Yanagi. During class R nga nitong si Baki pinuntahan nga siya ni Yanagi dito na kung saan nga may dala nga itong weapon. Nang inatake nga niya si Baki sa unang pagkakataon nga hindi nga tumama dahil naiwasan nga ito ni Baki. Nang dumating nga dito si Shibukawa pero inatake din niya si Shibukawa that time pero nakaiwas din naman nito. Nang bigla nga siyang balibagin ni Shibukawa. Anyways, kung hindi nyo pa napapanood kung gaano nga kalakas itong si Shibukawa ililink ko na lang sa baba ng video na to. Pero mabilis din naman ito nag-counter attack at umatake kay Shibukawa na may gamit na weapon sa kamay nito. At dito nga pinagtulungan siya ni Baki at Shibukawa. He's known as Yanagi the Poison. His fighting style is the way of the void. Answer me this, Baki Hanma, if you can. Of the many poisonous gas, Be alert, Baki! there's sarin gas and carbon monoxide, of course. However, when a person dies from toxins like those, I'm Attack! for them to die. Ironic, isn't it? Far removed from the normal realm of the martial arts. A breath of air will render a man unconscious. Well, we've already been over that, haven't we?
of my hand a pocket of air containing less than 6% oxygen. At sa confrontation nga na yon napoison nga si Baki. Kung mapapansin nyo namayat nga itong si Baki, Hanma gawa nga nitong si Yanagi. Kung pag-uusapan naman natin ang mga ability ni Yanagi, may tatlong ability nga itong ginamit sa Baki series. Yung unang ability nga ni Yanagi, yung tinatawag na vacuum pump. Ito yung ginamit niya nung unang appearance nga nito para makawala sa kulungan. Bali ginamit niya nga ito sa makapal na salamin para makatakas. Ang abilidad nga na ito ay magkakaroon ng malakas na paghigop ng oxygen at pinakita nga din niya ito during confrontation nila ni Baki at Shibukawa. Sumunod nga na ability nga nito yung whip strike na kung saan nga nakita nga din natin ito na ginamit niya din ito kay Baki during laban nila. Dahil after nga mabalitaan ni Yanagi na nakarecover nga si Baki sa poison hand niya, binalikan nga niya ito para labanan ulit si Baki. Pero during laban nga nila inatake kaagad siya ni Baki na isang mabilis na sipa at magkasunod na suntok. Dahil doon ginamit nga ni Yanagi yung whip strike nito kay Baki. At may kita nga natin na halos tamaan nga si Baki ng mga whip strike ni Yanagi. Pero hindi tumatalab ito kay Baki, Hanma. Instead nga umatake din pabalik na whip strike nga si Baki kay Yanagi na kung saan nga namalipit nga ng husto nga itong si Yanagi sa sobrang sakit. At ang pinakahuling ang ability nga niya ay yung Poison Hand na ginamit nito kay Baki. Although si Baki kasi ang target ng mga death row inmates dahil hindi naman lingid sa kalaman natin na naging champion nga si Baki sa maximum tournament that time. So therefore nga nalaman nga ng mga death row inmates na malakas nga itong si Baki. Kaya pinupuntahan nga si Baki ng mga ito. At isa pa matapos nga nun hindi na natin nakita itong si Yanagi at yung mga ibang death row inmates sa mga sumunod na series. Although malalakas naman sila pero syempre tinalo sila ng mga major characters sa Baki. So ano sa tingin nyo kay Yanagi? May kalakasan din ba ito kung ikukumpara sa mga major characters sa series? Comment your opinion down below. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.